So ayun, good day sa inyong lahat mga technician, no? Meron tayong ano dito, sharp 24 inches. So dinala sa atin ng customer natin dito is ang issue is namuti daw. Namuti yung kanyang screen. So titignan natin kung ano yung naging problema, no? Sana magawa natin. Sharp siya. Pwede siya pang monitor and at the same time pwede rin siya pang panooran kasi may input siya ng RCA, may VGA, HDMI. So compact siya, no? Ang ganda ng na to, sharp na TV. So sana maayos natin. Then tignan natin itong mga wire niya mamaya kasi may butas-butas. Papalitan natin to, check natin. So since okay pa naman, tingnan natin kasi namuti daw ang problema nito. Ayan. Ayun, namuti nga. Diba? Power, then ito namuti. Then pindot tayo dito sa kanyang walang response, no? Power. Dulo. Ayun. So good ang system. Good ang motherboard. Sana. And tawag nito. Tignan natin, ito-troubleshoot natin kung saan naging problema nito. Malamang sa screen or di kaya sa flex ito. So power on natin ulit, no? So naka-standby siya. Ayan, no? Oops, wala tayong camera man. Ito, standby. Standby, then power on natin. Yun, smooth. Smooth yung kanyang power. So ang problema lang is namuti. So unang troubleshoot nyo dyan ng mga technician, no? Ang gagawin nyo dyan muna is, syempre buksan natin yung TV, no? Then, titignan natin kung may dumi yung kanyang flex wire o yung ribbon wire na from motherboard to LCD. Yun muna tayo magto-troubleshoot, no? So, tignan muna natin kung ano yung naging issue niya dun and papakita sa inyo and bubuksan ko na, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya na nakabukas na kasi medyo matagal to, okay? So, ayan. Nabuksan na natin siya. Tingnan nyo yung kanyang board, oh. Talagang original. Ang ganda ng, ng design na to. And makita mo pa lang sa design ng kanyang motherboard. Is talagang compact yung pagkagawa. Ang galing, oh. MediaTek pa yung gamit. And, ayun. Ito yung sinasabi kong ribbon wire sa inyo kanina. Then, pumunta yung sa LCD. So, ito yung top board. Tumahaba na pagganto yung dito. Ito yung ribbon wire. So, ang gagawin natin dyan muna is lilinisin natin from here to dito. No? So, magtanggal nito is meron lang siyang lock dito. Ingat po lang to. Yan. Then, pwede mo na siyang hugutin. Yan. Ito yung lagi natin titignan. Kung may mga corroded to or anything na pwedeng mang-block sa signal or supply. Kasi minsan may dumi-dumi, ayan o, tulad niya, dumi yan. Parang tumawid siya sa kabilang So dapat ito kasi hindi nakakadikit-dikit tapos malinis yung contact para lalabas ang video or magkakaroon ng supply itong pinakang LCD. So ganun din dito. Ang gagawin naman natin dito is meron siyang lock dito bawat gilid. No? Kung hindi mo pa alam to, ipit mo lang siyang ganun, then hugot. Ayan. So, ayan. Medyo madumi nga, oh. Okay. So, ang gagawin muna natin dyan is linisin natin yan. No? So, ang paglinis natin dito is huwag tayong gagamit ng kung anong matigas o matulis or matalas na bagay. Parang nakatulad ng cutter. So, ang gagamitin natin dito mga technician is buburahin natin gamit ng gamit ang eraser, no? Eraser ng lapis. Tataka kayo, no? Ba't may lapis na? O yan. Lapis din. Tatanggalan lang natin yung dumi gamit ang eraser. Kasi ito yung the best eh. Pinakang the best na panlinis sa contact. For now, kasi ito yung nakita ko, natutunan ko rin to sa mga kapwa nating ka-technician. Instead of cutter, pwede naman kaso hindi delikado yung kanyang ang kanyang tanso baka matuklap.
So the best itong ano, eraser. 'Di ba tanggal yung parang ano kanina. Ayan. So yan, may malinis na. Tanggal na yung parang ayan oh. Oh. Then ganun din dito sa kabila. Sa kanyang ano, tanggalin natin itong pinang dumi na to. Yan. Kung meron nga tayong compressor, pwede nating hanginan to. Ito to. Ay, itong ano na to. Pero kung wala, okay lang yan. Try na lang natin muna sa gamit ang eraser. So ito lang gagawin mo. Unang step to, sana kung may gantong issue yung TV mo, buobra tong ginagawa natin. Sa'yo, sana ganun yung ano, naging issue lang niya. And then dito titignan natin sa ginagawa kung okay siya. Or possible na may problema sa iba pang parts. Yun. Pakintabi natin yan. Dapat lumabas yung ganyang kintab. Tapos yung mga connection na to, dapat walang mga nag-short dyan or may mga kalawang na pumagitan sa mga ano, mga space na to. So dapat isang diretso lang yung mga yan. So yan, testing natin. And try natin mag-troubleshoot mamaya ulit sa ibang parts pag di natin nakuha dyan. So ito yung unang step natin. Kasi ang problema talaga nito, madalas na nagkaka-problema is nandito sa motherboard, top board. It's either may bumagsak na supply, may nawawala, or as in walang supply, kaya namumutay yung screen. So ayan, balik na natin. So kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin ibalik. Lahat nakaangat tong lock. Yan dito, ayan. Yan. Dito naman, suksok lang natin to. Yan. Then check natin maigi kung may mga nahulog na ano. So yan, saksak natin. Tara natin power on. Yan, tingnan natin. Ayun oh. O diba? Tayo natin ilaw. Oh. Yun. Pumindo tayo sa kanyang ano, set. Keys. Ayun oh. Ayan. Wala na yung ano, hindi na siya namuti. So, dumi lang no. Buti na lang dumi lang kasi kung hindi sa dumi lang yun, nagka-problema yung kanyang top board, matatagalan ba tayo. So, ayun lang, kailangan natin lang linisin yung kanyang ano, ribbon wire. First step yun Buti nakuha natin sa ganung ano, sa linis lang. Kasi kadalasan kasi daw mga technician may nagkaka-problema talaga ang top board kapag ganun ang issue. Namuti or di kaya may mga glitch dito, yung mga guhit na ano, unnecessary lines dito na lumalabas. So, yun, nakuha na natin yung problema niya. Sa flex lang. So, yun, salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan ka sa video na ito mga technician. No? And, yun, kung meron kang TV na ganito, sana may natutunan ka, may nakuha kang tip o idea kung paano i-repair to. Yan. So, yun, salamat sa inyong panonood and God bless sa inyo lahat.